ito na, ito na. Punta naman tayo dito kay Kibolok. Update! Balik tayo kay Kibolok, guys. Oo. Kay Pastor Canor. Kay, ano pa bang tawag natin sa kanya? Si Pastor Canor. Ang may-ari ng universe na may Glory Hole Mountain. So, tingnan natin kung ano ng update sa kanya. Nagsalita ang DOJ, mga kakotsero, so far. Wala pa rong extradition treaty tungkol na nire-request pala ang Amerika tungkol kay Kibolok. Wala pang ganun. Wala pang extradition request. Yan, DOJ, no US request yet for Kibuloy's extradition. Wala pa, guys. Baka mag-iintay tayo ng medyo matagal na panahon. Sabi ng ating DOJ Secretary, si Secretary Boying Remulla, yung sa case ni Kibuloy, we have an extradition treaty with the United States and all of this talk will really depend if there will be an extradition request from the US government. So far, there's no extradition request. Yun yung sinabi niya. Panoorin natin yung balita tungkol. Nilinaw ng Department of Justice o DOJ na hanggang ngayon ay walang natanggap ang pamahalaan ng Pilipinas na request mula sa United States government para kunin nila ang religious leader na si Apollo Kibuloy. Si Kibuloy ay isa sa most wanted individuals ng US Federal Bureau of Investigation o FBI. May mga reklamo rin laban kay Kibuloy na ilang taon na ang nakabinbin sa DOJ ayon mismo kay Secretary Remulla. Uy! Anyari pala sa DOJ nung panahon ni Xi Digong. Tayo dyan. So apparently, yung mga kaso pala nitong si Kibuloy, inipit ng mga previous DOJ secretaries. Dalawa yun. Yung isa doon, appointed ulit na Solicitor General natin, si Menardo Guevara. So, hopefully, magpaliwanag din dito si Secretary or si Solgen Menardo Guevara. Kasi appointed siya Appointed siya dito So, we don't know kung ano nangyari. But, eto na. Nagbabalik si Dante Amento. Hinihintay na lamang ng pamahalaan tulad ng Department of Justice o DOJ ang request ng United States government para sa extradition o para ibigay sa kanila ng Pilipinas ang religious leader na si Apollo Kibuloy. Ayon kay DOJ Secretary Crispin Remulla, ang kanilang magiging hakbang ay batay sa umiiral na extradition treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. The extradition treaty stands no matter what we do. Kapag may extradition request na anya, dadaan ito una sa Department of Foreign Affairs o DFA at saka ipadadala sa DOJ. Si Kibuloy ay kabilang sa listahan ng US Federal Bureau of Investigation o FBI na most wanted individual dahil sa sari-saring kaso tulad ng conspiracy to engage in sex trafficking at sex trafficking of children. Pero bago natin pag-usapan yan, mga kotsero, tayo muna yung magbibigay pugay sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Sabay! Ayan, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na kayo magpadala ng iyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Wala pong remittance fees yan, mga kotsero. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, at pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shops din sa bansa. At kapag ginamit nyo rin po ang Sendwave sa inyong unang padala, at ginamit nyo rin ang aking promo code, ayan yung aking promo code, ayan, Coach Jarrett, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Ay, ito pala. Ayan, kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Buwisit talaga. It has to pass through a lot of channels also in the US government. I think that besides the State Department, it has to pass through the FBI. No, the FBI first before it goes to the State Department for their embassy to relay to us any request. So that's one side of it. Samantala sa pahayag ni Kibuloy kamakailan, sinabi nitong hindi na raw extradition ang gagawin sa kanya, kundi rendition o anumang oras ay maaari siyang dukutin o patayin. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yon.
kidnapping or assassination. Dagdag pa ni Mamaya natin tutuloy yan. Mamaya natin tuloy ito. Pag-usapan muna natin yung sa extradition kasi complicated. It's a complicated process. Oo. Kaya siguro wala pa nakukuhang request ang DOJ natin tungkol sa extradition ni Kibuloy. Sinabi rin naman ni Secretary Remulla na kailangan sa DFA sila makipag-connectan muna. Nasa ano yan, ito yung treaty niya, no? Treaty between the United States of America and the Philippines. Extradition. Diba? Yan. Tignan natin yung process. Para lang malinaw sa ating lahat. Kasi mahirap kasi yung yung hindi natin naiintindihan. Sinasabi natin, pinag-uusapan natin, pero hindi naman natin naiintindihan. So para saan ang extradition? It is extradition shall not be refused o bawal tanggihan on the ground that the person sought is a citizen of the requested state. Hindi raw pwedeng tanggihan yan. Lalo na kapag may basis. So ito yung procedure. Okay? All requests for extradition shall be submitted through the diplomatic channel. So DFA. Yan yung diplomatic channel natin yung DFA. So tama yung sinasabi ni Sec Boying Remulla. Tapos sa request na yan ay may mga supporting documents. Marami yan. Documents, statements, other types of information which would describe the identity and probable location of the person sought. Alam naman natin, nasa Glory Hole Mountain lang naman si Kibuloy. So, yun. Yan yung mga kailangan ipakita. Statement of facts, statement of the provisions of the law. Okay. Bakit kailangan may statement of the provisions of the law? Kasi po mga kutsero, sa extradition treaty po kasi kailangan yung kailangan yung offense ay punishable at least the same way. So kung criminal case yung kaso, dapat punishable din siya sa Pilipinas ng criminal. Tsaka yung essential elements of the offense. Kailangan pareho kasi yan. Kaya halimbawa, yung libel, hindi pwede mag-extradite ng libel case. Halimbawa, yung kay Maharlika, di ba, may kaso siyang libel. Hindi siya pwedeng extradite from the US to the Philippines. Bakit? Kasi sa US, ang libel is a civil case. Sa Pilipinas, ang libel is a criminal case. So, hindi siya magkakapareho. So, kailangan yung essential elements magkapareho doon sa offense para makapag-request ng extradition. Tapos, a statement of the provisions of the law describing the punishment of the offense. So, kung capital punishment sa Pilipinas, dapat sa states, capital punishment din. Or ganun. Dapat pareho siya. Kung reclusion perpetua sa Pilipinas, dapat may life imprisonment din sa Amerika yun. Dapat ganun din yung penalty. Tapos, provision of the law, ayan, time limit on the prosecution, okay, documents, etc., etc. So, very complicated siya. Maraming pag-aaral na dapat gawin. Tapos, meron pa. In addition to the documents, a request for extradition of a person shall be accompanied by such evidence according to the law of the requested state. So, may warrant, papakita yung warrant, tsaka copy ng charging document. So, ang mag-i-issue nito, malamang sa malamang, pag nagpa-extradite, ang mag-aaresto dito ay PNP. With, of course, with FBI, representante ng Amerika, etc., etc. A request for extradition related to a person has been convicted of the offense for which extradition is sought shall be supported by. So, pwede ring tumakbo yung kaso at makonvict siya abroad. Tapos, yung conviction na yon, lalo na kasi pag nagtago. Let's say, may conviction na siya, pwede rin gamitin yun. Yung kanyang conviction. Yung judgment. Tapos, halos pareho halos the same thing. The documents which accompany extradition request shall be received and admitted as evidence in an extradition proceeding. Yun lang. Medyo matrabaho, kaya siguro wala pa yung extradition request. Kasi matrabaho talaga siya. Kaya nag-iintay lang din ang ating DOJ. Ang pinakamasaklap dyan, mga kotsero, itong nangyari nga na pag-ipit ng dating DOJ secretaries, kasi nakadalawa tayong DOJ secretary, sa kaso ni Kibuloy, ni Pastor Canor. Inipit, guys. Well, it's an allegation, but we don't know if they really meant or to delay the administration of justice dito sa mga biktima ni
Pastor Canor. Tuloy natin itong video. Ni Remulla, sa ngayon mayroong ilang kaso si Kibuloy na nakabinbin sa kanyang tanggapan. Ito ay petition for review ng mga complainant sa reklamong rape, qualified trafficking at cyber libel. Kasama na anya ito ngayon sa kanilang prioridad na magkaroon ng resolusyon. Ilang taon na anya itong nakabinbin sa DOJ mula pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. See? 6 or 7 years na yan eh. Wow! Oo. 6 or 7 years. Tagal na yan. 7 years probably. Baka more pa eh. Baka mas mahigit pa eh. Locally, it is our call on the petition for review. But in terms of extradition, it is something beyond our control. Dante Amentu, Okay, ano yung petition for review? Kasi po mga kotsero, kung maalala nyo, nitong nakaraan, meron pong nag-expose na si Kibuloy, kinasuhan na ng rape at cyber libel dito sa Pilipinas. Tapos, dinismiss po yun ng city prosecutor ng Davao. Dinismiss po yun ng city prosecutor. And then, what happened, mga kotsero, nag-file sila ng petition for review. Ano po yung petition for review? Gusto nila na si DOJ, si main office ng DOJ, ang mag-aral nung kaso para pabuksan ulit for forwarding to the court kung merong probable cause. Ngayon, ang nangyari, yung petition for review na yon, itinengga ng more than 7 years. More than 7 years, guys. Ito yung pangit dun eh. Yun yung pangit. Kasi dinelay mo yung administration of justice. 6 to 7 years. Dalawa yung naging natin dyan, secretary sa DOJ. Bad. Dahil lang ba best friend ng presidente, kaya inayaan. Pangit, men. Ang tagal na palang inipit yung kaso ni Pastor Canor dito sa DOJ. Nakala ko ba walang kikilingan? Di ba yun ang sinabi ni Yun yung sinabi ni FPRRD before? Pagdating sa corruption, wala tayong kikilingan. Ano to? Anong tawag mo dito? Inumpirma ngayon ng abogado ni Apollo Kibuloy na nasa Pilipinas pa ang religious leader. Sa isang panayam kay Attorney Ferdinand Topacio ngayong araw, sinabi nito na nasa Pilipinas pa si Kibuloy, gayunman nag-iingat ito bunsod ng sinasabing mga banta sa kanyang seguridad. Ayon pa kay Attorney Topacio, nakatakdang magpulong ang legal team ni Kibuloy upang konsultahin ito hinggil sa susunod nilang legal move. Gayunman, wala pa ring desisyon kung dadalo na nga ito sa susunod na pagdinig ng Senado na nakatakda sa March 5. Hindi pa sure. Hindi pa siya sure kung a-attend ng hearing sa March 5. Panlevel ang tigas ng mukha nitong kriminal na to. Siyempre, hindi na naman pinalampas ni Mike Abe yan. Alam mo na si Mike Abe. Simula nung pumutok yung mga issue tungkol kay pangalan to? Kay Pacquiao, kay Kibulok, kay Pastor Canor. Yun. Hindi pa siya tumitigil. At ngayon, hinighlight niya sa recent vlog niya. So, panoorin natin. Naman doon sa extradition treaty, kasi mahaba yung question and answer, sinasabi niya, basta anytime na dumating yung request ng Amerika, kasi doon sa extradition treaty between Philippines and US government, ang proseso niyan, re-request ng US government, dadaan niya sa Department of Foreign Affairs, tapos dadaling sa DOJ. Pero sinasabi ni Remulla doon sa harap ng mga media kahapon, ay anytime na dumating yung formal request ng US government, laban kay yung extradition treaty, i-implement nila. Wala daw silang choice. Kung hindi sumunod sa kasunduan na agreement between Philippines at ng Estados Unidos. So, ibig sabihin, pag dumating, magkakaroon ng proseso, ibibigay ng Philippine government si Kibuloy sa Amerika. Kung saan nga po ay siya ay may mga kaso doon, na alam naman natin at alam ng lahat, public knowledge naman, na merong warrant of arrest siya sa Federal Bureau of Investigation. So yun po yung update ngayon. At ang nakakalungkot, yan ay yung inamin, matindi ha. Noong panahon pa pala ni Duterte, ay marami nang nakapile na kaso sa DOJ against Kibuloy. Patay. So ano may sinasabi ng
Ano yung sinasabi ngayon ng mga supporters niya na huwag sa Senado, dapat sa ibang forum. So yan, dadaan niya sa DOJ dyan. After DOJ, dadaan niya sa korte. Ganun ang proseso, hindi naman pwedeng direct filing yan. Kailangan niya dadaan muna sa DOJ for preliminary investigation. Ang nakakalungkot, Correct. 7 years na raw. Ay si Pangulong Marcos, wala pang 2 taon. So ibig sabihin, sa ilalim ng Duterte administration, naipit yung kaso. Bakit? Dahil kaalyado ng dating Pangulo ang inaakusahan, inireklamo before the OJ. Kasi ang lino na sinabi ni Remulla, mga 7 years na. O di panahon ni Duterte yan. Hindi yan panahon ni Marcos. Kasi si Marcos ni Pangulong Marcos isang taon, wala pa nga tayong 2 taon Ayan ang malinaw. So meron nakabinbin. At ngayon, ang sinasabi ni Remulla, priority niya ngayon yan. Nasilipin itong mga kasong ito at alamin kung ano nangyari. Review, kasi meron na kaso yan na rape case dun sa Davao na dismiss. Hindi ko alam kung bakit na-dismiss. Ngayon, ang ginawa ng biktima, Depende kasi yan sa depende kasi sa prosecutor yan Kapag nakita ng city prosecutor na walang probable cause, i-dismiss. Kung walang ebidensya kung mahina yung ebidensya. And probable cause, lang yun, mababang level of, mababa pa yung evidentiary requirement doon. Kasi, what is sensible to the common man? Yun yung dyan titignan dyan sa probable cause. It doesn't have to be, yung evidentiary requirement dyan, it doesn't have to be beyond reasonable doubt. Kung ano lang yung magme-make sense. Ganon siya. So, kung yun ang sinabi kung yun ang finding ng prosecutor, di-dismiss yan. Kaya siguro na-dismiss yan, kaya na-dismiss because of probably lack of evidence or what have you, walang probable cause. So, ngayon, nag-petition for review sa DOJ. Bakit sa DOJ? Kasi ang prosecutors po ay within the purview of our Department of Justice. Oo, hindi po siya sa ating judiciary. Hiwalay pa po yung ating judiciary. So, kaya sa DOJ. Hopefully itong magkaroon ng konting linaw kasi naalala ko one time naglabas yung unang beses na naglabas ng statement si Pastor Canor. Sinabi niya na meron daw silang papeles na magsasabi na hindi raw sila guilty at may desisyon na raw ang korte. But apparently, it's not a court. It is the city prosecutor. So, hindi pa pala korte kasi hindi umabot sa korte yung kaso. So, nakumpirma pala yung ating theory, yung ating teorya. Oo. Nakumpirma siya na hindi talaga siya korte. Hindi siya desisyon ng korte. Yon ay desisyon pala ng prosecutor. So, abangan natin. Let's abangan natin yung review ng DOJ. Sabi, pinapamadali daw, sabi ni Mike Abe. Pinapamadali daw yung review ng petition for review. So, hopefully, we get more information regarding that. So, tingnan natin. Kumplena, dinala sa DOJ, nag-file to review. Ayun na re-reviewin nila. At yung, kung di ako nakakamali, yung na-dismiss ang kasong yan, ay yung di umano alias Amanda, na humarap dun sa committee hearing sa Senado. Ay, yung unang-unang hearing yan Nasa DOJ na pala yung kaso for review. So, re-reviewin ni Secretary Remulla. Ibig sabihin, huhukayin nila yung halos 7 taon daw na nakabimbing, hindi gumagalaw, na reklamong sexual harassment at iba pa. Hindi lang sexual harassment. So, pala? Hindi lang sexual harassment. 3 yun Sexual harassment, rape, tsaka cyber libel. Kasi, di ba nga, ang kwento ng mga dating followers ng KOJC, may habit daw itong si Kibuloy na sinisiraan niya yung mga umaalis nung kulto niya. So, pero mga kutsero, iba pa to hindi pa to kasama dun sa una niyang kaso sa States. Hindi pa to yung kaso sa States. Iwalay pa to. This is a local case. Local to. At if I'm not mistaken, yung sinabi nung alias Amanda, siya daw ay ginawang pastoral, tapos nung nagsumbong siya sa kanyang pamilya na siya ay ginahasa, inilabas siya ng kanyang pamilya, at simula nun, siniraan na siya ng butihing pastor Kibuloy sa buong mundo gamit ang kanyang simbahan.
Oo. Ganon. So, hopefully makalkal talaga to kasi kawawa naman yung alias Amanda. Kawawa naman siya. Ibig sabihin nito, pinatakpan siya ng mga dating DOJ at sekretary. Ayun na nga. Sino araw? Yun na nga. Si Aguirre, Secretary Aguirre, at saka Italiano Aguirre. Secretary Guevara, ngayon Solicitor General. Yun. Yung dalawang inagpalitan doon, di ba? Unang inappoint yan si Italiano Aguirre as Justice Secretary. Ayun na nga. Tapos nawala siya, galit yan si Guevara. Si Guevara ngayon, nung matapos ang term ni Duterte, siya ngayon ay kinuha naman ni Pangulong Marcos as Solicitor General. So naipit dun sa dalawang dating sekretary. Ngayon, sabi ni Remulla, dahil mukhang nakarecover na doon sa kanyang nararamdaman, may sakit nga daw siya, ayun ang kanyang titingnan ngayon. Ano nangyari? Bakit nakabinbin ng 7 taon na? Ay alam niyo, pagka ang kaso ay tumatagal sa DOJ, hindi yan mo na nabibinbin ang katarungan eh. Kaya nga Department of Justice, abogado ng mamamayan. Right. Yan ang ibig sabihin ng DOJ Secretary or Department of Justice, Departamento ng Katarungan. Sila yung abogado ng mamamayan. Okay? Ay kung inabot ng 7 years, ay talagang yan ang problema sa atin. DOJ pa lang inaabot ng 7 taon ng kaso. Eh paano? Kaya pala pagdating sa korte, ang tagal-tagal ng paglilitis, DOJ pa lang ang tagal. So, naging kasalanan dyan at pagkukulang yung mga dating sekretary. So, ayan. Ayan na po. Ay yung mga nagsasabing hindi dapat. Wait lang. Italiano Aguirre. Naalala ko, di ba inaresto to last year? Si Vitaliano Aguirre? Ay, hindi naman natin sinisiraan si Attorney Vitaliano Aguirre, pero we're just stating facts. Hindi natin sinasabing guilty siya. We're just stating facts. Pero, 8 foreigners and 12 Filipinos arrested in Makati over investment scam. Ayan o. Pro-Caps lawyer Vitaliano Aguirre, a former Justice Secretary during the Duterte administration, was also present in the firm's gala night in Makati. Aguirre spoke before the audience after announcing the presence of the law enforcers during the gala night. Baka lawyer lang sila. Baka hindi naman sila damay dito sa kaso. Sana ganun. Hindi ko alam kung kasama siya dun sa scam pero ang alam ko lang, ayun nga, retaining lawyers of Pro-Cap International. Ayan, sabi na nga ba eh. Violating Republic Act 8799, Securities Regulation Code, and RA 1165, Financial Products and Services Consumer Protection Act. Baka may iba pang balita dito. Wait, alam naman si Krappler, ano yan eh. Bias news yan eh. Baka may iba pang balita. Wait, tingnan natin. Baka may iba pang balita. Baka may ibang paliwanag. Siya yung lawyer ng pyramiding scam? Former Justice Secretary Vitaliano Aguirre was among the attendees. According to the CIDG, Aguirre is one of the lawyers of Pro-Cap. He insisted there was nothing wrong with the company's transactions. Well, sa korte niya papatunayan yan. So, nandun siya sa event nung nagka-arestuhan. Nandun siya sa event nung nagka-arestuhan, guys. Anyway. Tuloy natin to. Ang Senado ang nakikialam dyan. Walang jurisdiction na Senado. Sa inyong paniniwala, kahit mali yun, may jurisdiction sila. Ayan, nasa DOJ na pala. Tuloy-tuloy na yan. Okay? Iba talaga ang magiging galaw ng Executive Department at saka ng Legislature kasi magkaiba yung kanilang trabaho. Sa Senado, in aid of legislation. Yan naman sa DOJ, yan ang implementation ng batas. Kung meron nilabag, may ebidensya, probable cause na tinatawag, after evaluation ng mga prosecutor, ipapay lang kaso. Ayun na yun. Yan yung inaabangan ninyo. Papunta na ron. Nagsalita na ang sekretary. Papunta na doon. Re-reviewin na yan. At pag nakita nilang may basihan, probable cause, ipapay na yung kaso. Ayan. Yan na yun. So, gagalaw na ang Executive Department. Gagalaw na rin po, gumagalaw na ang Senado. Ayan po Tagal, yung no? Tagal rule pala. of law Ngayon lang na ulit. sinasabi natin. Nabibinbin lang dahil sa kung anong dahilan, di natin alam. Ayun. Kaya kung nakita ko yung picture ni Secretary mo niya, mukhang iba nga yung mukha. Pero sabi niya, may edad na ako. Ilang taon na din siya? Senior na rin. Senior citizen na rin yung mama. Sabi niya, may nararamdaman na rin siya. Pero trabaho pa rin. Kahit daw wala siya sa mga press conference araw-araw, pero tuloy pala ang trabaho. Kahapon ay lumutang na at tumarap. Ayun. Extradition treaty. Kibuloy at saka yung kanyang kaso. Aalamin daw kung bakit nabinbin. Pangalawa, yung kay Tevez. Tinututukan. Meron daw kung formal request sila sa Timor-Leste, kasi natutong pa rin daw. Kansilado na yung passport kasi kinasila ng DFA. Tapos naman mag-isip ng korte sa Maynila na ikansila na ang pasaporte ng dating congressman. So yung dalawang issue. Kibuloy, Tevez, ang topic niya.
na mga national issue or controversial na mga issue nang siya humarap sa press conference. So, ayan po, nadinig naman ninyo. Mag-extradition treaty na, sisipa na extradition treaty ng Pilipinas, tsaka Timor-Leste. Patay! Maraming hahabulin ang daming hinahabol ni Boying Remulla, ni Sec Boy. Well, at least, diba? At least we know that the Justice Department is working. Diba? At least maganda. Ay, just ibulok. When it rains, it pours, guys. When it rains, it pours. Sabi ni Kane. O ayan, mag-o-overtime si Torny Topacio. Ay, oo, pareho niyang kliyente, no? Pareho pala niyang kliyente si Tebes tsaka si Kibuloy. Good luck na lang po, attorney. Good luck. Good luck po, attorney. Mukhang magiging busy kayo. Kaibigan natin yan si Topacio. Pero magiging busy talaga siya. Good luck. Ano sinabi ni Tolentino? Wait, hanapin ko. Ano sabi ni Tolentino? Don't insult, disrespect, or even treat him as guilty because that decision lies in court and not determined by a committee. Okay. Tama naman siya dun. Kasi hindi naman korte ang Senado eh. So, but I don't know. I don't think you can prevent the people from, disrespecting him. Hindi mo mapipigilan yan eh. Hindi mapipigilan yun. Lalo na yung, pag yung bugso ng damdamin, yung galit, pag nakita na siya ng harap-harapan, di ba? Asking people to do that is another thing. Di ba? Tulad tayo, di ba? Nirerespeto naman natin yung pagiging quote-unquote inosente niya, di ba? He's not guilty until proven by a court of law. Ganun talaga, nirerespeto natin yun. Pero, you cannot prevent us from forming opinions. It's also fair para sa amin. Fair para sa amin yan. Na wag nyo kaming pigilan bumuo ng sarili naming opinion. Hindi nyo naman pipigilan yung tao. Kapag tulad tayo, minsan tinatawag natin siyang Pastor Canor. Well, it's because it's an observation. Yan yung bunga yan ng galit eh. Diba? Bunga ng galit. Kahit naman kahit accusation pa lang yan. And everything. Malaman mo pa lang yung kwento eh. Marinig mo pa lang yung kwento kahit hindi pa siya final. Wag nating asarin si Attorney Topacio. Kaibigan ko rin yan. Wag. At saka he's just doing his job. Siya yung abogado eh. Di ba? Siya yung abogado. Wag natin sisihin yung tao sa trabaho niya. Ay nako. Pinag-usapan namin yan before sa legal ethics. I'm not saying this is the case kay Attorney Topacio. Sabi niya, paano pag yung kliyente mo, alam mong guilty, pagtatanggol mo ba? Sabi sa Code of Professional Responsibility, you will represent your client with all passion. So, wala kang choice. Wala kang choice. Kailangan mo siya ipagtanggol with all your heart, soul, and mind. Wala. It is, wala. Ganun lang talaga. Yun. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para like updated sa mga ganap din sa ating channel. And I'll see you again in our next Coach Jared Live. God bless everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?